pangunahing issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, humayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun mga kabiyaya, mga ka-DDS, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At dito, naku po, delikado ka dito, Coach Jarrett. Tingnan nyo ito mga kabiyaya, mga ka-DDS dyan. Panoorin nyo to hanggang huli. Tingnan nyo kung gaano katulong ito ni Coach Jarrett. No? Tingnan nyo. Panoorin nyo, lahat ng mga pinagsasabi niya rito, isang malaking kagaguhan lang. Ay, naku po. Hindi ko maano na isang vlogger na ang tingin niya sa sarili niya ay napakatalino niya. Tapos nagpapaniwala siya sa fake news. May 3 video tayo. Ang unang video ni Coach Jarrett. No? Tapos yung mga pinagsasabi niya doon sa mga Duterte at dito kay Pastor Apollo Kibuloy, iano natin yan. Ibabalik natin sa kanya lahat yan. Na ang sarili niyang video. Oo. Ay, walang walang burahan ng video Walang ganun, walang burahan. So, syempre, bago natin to simulan, mga ka-DDS, mga kabiyaya, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So, unahan natin dito sa isang video niya. Saan na yan? Nawala. Nawala yung video ni Coach Jarrett. Ay, ito pala. Tingnan nyo Tingnan nyo kung paano mapahiya si Coach Jarrett dito. Ako po hindi po ako matalinong tao. Sa kadahilanan nga po, ang tinapos ko lang po ay elementary. Elementary lang po ang tinapos ko. Pero pagmasdan nyo maigi kung anong mangyayari dito. Okay, simulan na natin. Ito yung video niya about kay sabi niya, si Digong na tagapagmana ng kayamanan ni Apollo Kibuloy. Panoorin natin. Saglit lang yan. Kung si Pastor Canor ang owner of the universe, o di yun yung property niya. Property niya ang universe. Di ba? Property niya ang universe. Eh di yung universe ngayon ang inaalagaan ni Pastor ni si Digong. Nakakaloka. Natin balita, guys. Ito. Nagilang naman siya. Sa kapapasok lang na balita, itinalaga bilang bagong administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang inanunsyo ng media arm ng pastor na Sunshine Media Network Incorporated o SMNI ngayong umaga. Pero wala pa silang ibang nilalabas na detalye. Bago ang appointment, kilala ng malapit kay Duterte si Kibuloy na nagsilbi pang spiritual advisor niya noon sa palasyo. Nataon din ang pagtalaga kay Duterte dahil ipinag-utos pa lang ng korte sa Amerika na buksan na ang nakabinbing arrest warrant laban sa pastor. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, wag Tatawa na naman. Owner of the universe na si Digong. Puro lang siya tawa Hawak na niya ang universe, guys. Ingat-ingat tayo. Baka pag naka-fentanyl yan, bigla niya malaglag. Tapos itong post na to, sa Rappler po galing yan. So although nireport ng Sunshine Media yung about dun sa si Tatay Digong ang magmamana ng kayamanan or pera or ano pa, ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Una-una, Coach Jarrett, wala kang pakialam dun.
Gusto mo mabahagian ba? Tapos no, kung isipin nyo, saan ka nakakita ng isang vlogger na si Coach Jared na magpapaniwala or parang paniwalang-paniwala sa lahat ng mga sinasabi ng Rappler? Na samantalang hate niya yan noon. Tapos ngayon, lahat ng video niya, doon siya kumukuha ng impormasyon sa Rappler. Eh samantalang sinabihan niya rin yan dati na fake news. Ano yun? Ano to? Ipapanood ko sa'yo ha, yung dating video mo. Okay, tapusin muna natin to. Pakita natin yung Rappler ng pinabasa niya. Pag nakapenta nila, bigla na mailaglag ang universe. Maglilindol, gano'n, magputo ka ng bulkan. Nakakatawa dun. Ingat tayo, guys. Pero kidding aside. Oh, sige, kidding aside. Siya na ang magiging property administrator ng Kingdom of Jesus Christ. KOJC lang naman. KOJC lang. Ayun na. Kitang-kita nyo kung saan galing po yung yung binabasa niya. Sa Rappler, no? Ngayon may papanood ako sa inyo. No, may papanood ako. Kasi, kada balita po ng Rappler about sa mga Duterte, etong si Coach Jared ay paniwalang-paniwala. Na hindi niya ba naisip na dati niyang sinabihan ng fake news ang Rappler. Ito, panorin natin. Makapagbili na nga ng desktop to kaya laptop. Para high-tech na yung kagamitan natin dito. Kasi baka mamaya kapag sumagot si Coach Jared, ito yung itira sa atin kasi hindi naman, alam niyo si Coach Jared kapag bumabanat yan, hindi naman sa mismong topic eh. Oh, lihis sa topic. Alamang sa malamang, sisitayin niya to kung sakali man na. Pero alam ko hindi sasagot yan. Alam ko ang kulay ng bulbul mo. Okay, play natin to ha, pakinggan nyo maigi. Hello everyone and welcome to my channel. This is Coach Jared, your life and career. Hindi ka pa masyadong dalaga di. Hindi ka pa masyadong lalaki. Sorry. Hindi ka pa masyadong rito, hubog ah. Hindi ka pa masyadong hubog dito Coach Jared ah. Pati mga kasagsagan na mga teenager sagsagan ng pagdadalaga pagbibinata, no? Coach on YouTube. And ngayon po malapit nang mag-umpisa ang community quarantine dito sa Pilipinas, no? Alam naman natin, umiikot yung balita ngayon tungkol sa community quarantine at maraming nami-misinterpret siya, no? Bakit siya na-misinterpret na lockdown? Okay, papakita ko sa inyo kung bakit siya nami-misinterpret na lockdown. Immediately after ng announcement ni President Rodrigo R. Duterte, nung, if I'm not mistaken, Thursday night, naglabas ang mga news outlets natin. Gusto ko sana sabing fake news pero baka malibel tayo. Gusto ko sanang sabihin fake news kaso baka malibel tayo. Rinig nyo ang tinutukoy ni Coach Jared dito na gusto niyang sabihin na fake news pero baka ma-cyber libel tayo. Sabi niya, with matching pitik ay etong Rappler. Pakinggan nyo. Interpret siya, no? Bakit siya na-misinterpret na lockdown? Okay, papakita ko sa inyo kung bakit siya na-misinterpret na lockdown. Immediately after ng announcement ni President Rodrigo R. Duterte, nung, if I'm not mistaken, Thursday night, naglabas ang mga news outlets natin. Gusto ko sana sabing fake news pero baka malibel tayo. Alam, di ba? So, news outlets na lang. Ang mga news outlets natin naglabas ng ganito.
Ayan, kung nakikita nyo doon sa gilid. Okay? Kay Rappler, anong sabi niya? Duterte orders lockdown of Metro Manila. Hindi naman lockdown yung nangyari, Rappler. Ano pa? Si ABS-CBN. Oh, ano ngayon? Coach Jarrett. Coach Jarrett, ano ngayon? Hindi kasi ang talagang sobrang nagtataka ako. Bakit paniwalang-paniwala si Coach Jarrett dyan sa mga post sa Rappler? Samantalang dati sinasabihan niya ng fake news yan. So, ibig sabihin ngayon hindi na sila fake news? Hindi ko lang po kasi mapagtanto sa isip ko, no, na bakit paniwalang-paniwala ngayon yung mga vlogger na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad hulang niyo ng Rappler na yan. Ang Rappler po ay isa yan sa mga matataas na mga pro page, no? At yang mga yan puro po yan dilawan. Alam nyo at alam nila Coach Jarrett kung gaano babuyin ng Rappler yung mga Marcos at Duterte. Itabi na lang muna natin ang Duterte dito, mga Duterte dito, Marcos muna. Hindi ba naiisip ni Coach Jarrett na grabing pangbababoy na ginagawa ng mga Rappler sa mga Marcos? Tapos ngayon paniwalang-paniwala ka sa mga post nila? Ang nangyari sa'yo, Coach? Nung nagdadalaga pa lang tayo, hindi ka naman ganyan na. Nung nagbibinata tayo, hindi ka naman ganyan na. Ano nangyari? Pero in fairness, ano ka, bagets ka pa dito, Ang sabi, nakatakdang humarap sa sambayanan si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Huwebes ng gabi sa gitna ng pagdami ng kaso ng, di ko pwedeng sabihin dahil baka magkaroon ng issue sa video na to. Alam naman natin lahat kung ano yung issue na yon sa Pilipinas. Okay? Anong sinabi ng Channel 2, ABS-CBN? Kaya nagkakaproblema kayo sa prangkisa nyo dahil sa ganito President Duterte places Metro Manila under lockdown. Wala namang sinabing lockdown ang presidente. Yan ang problema kayo sa inyo at pinanindigan ito ng Rappler. Okay? Yung sumulat ng article na yon sa Rappler, si Ramon Talabong. Hindi ko alam kung napopronounce ko yung pangalan niya correctly. Talabong. Ramon Talabong. Una niyang sinulat itong article na to 9:15 or 9:13 PM ng March 12. So around Thursday nga. Anong sinabi? Metro Manila to be placed on lockdown. Sabi ni Rambo Talabong. My goodness. Ang sabi nga natin mga journalists, you have one job. Your one job is to be accurate and fair in your reporting. Ano to? Okay? And then, hindi... Ano yan? Tapos, ang tanong mo dyan, ano yan, di ba? So, ano din to? Saan yan? Ano din to, Coach? Coach, saan na? Buhay ka pa ba? Ha? Ano din to? Okay. Sabi, dito. Ano din, ano yan? Kasi sinabi yan former President Rodrigo Duterte is appointed as new administrator for KOJC Properties. Ibig sabihin mga kotsero, as far as the properties, yung pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ, it can be real properties, mga lupa, or ano pa ba? Any property that they have. Idigong na ang hahawak or mag-a-administer. At meron pong interview kanina si Sal Panelo, si Attorney Sal Panelo, na medyo pinaliwanag niya pa ng konti. Yan. Ang sabi niya, in the event daw na may mangyari kay Pastor Canor, si former President, master strategist, political genius, Art of War, Rodrigo Roa Duterte. Art of War?
ang mag-execute ng kanyang Rappler, kung may will si Kibulok or trust kung meron trust si Kibulok, siya mag-execute. So ibig sabihin ng kayamanan ni Kibulok ay hawak ni Sidigo. Nakakatawa doon. Yun ang matindi. Yun ang matindi. Ano ngayon, Coach Jared? Dati sinasabihan mong fake news ang Rappler. Tapos ngayon, halos lahat ng vlog mo sa Rappler ka kumukuha. So, ibig sabihin lang, kung totoo palang mahal mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit doon ka kumukuha ng impormasyon sa isa sa mga buwababoy sa kanila? Coach Jared? Bakit doon ka kumukuha ng impormasyon? Di mo ba alam ginawa ng Rappler sa mga Marcos? Na ultimong anak, magulang, pinsan, kapatid, buong pamilya binaboy niyan. Tapos, sasabihin niyo para kayo sa bayan, tayo na nagpapaniwala kayo sa post ng Rappler. Puro ka fake news ang pinaggagawa niyan. Sabi pa nga doon sa video, takot kang magsalita ng fake news kasi baka makasuhan ka. Hindi ko lang talaga mapagtanto sa isip ko, mga kaibigan, mga kabiyaya, na yung mga vlogger po or yung mga bumabastos po noon at hanggang ngayon, medyo medyo lumaylo lang ngayon kasi nakakakuha sila ng support sa kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Hindi niyo ba naisip 'yan sila Lisa Ontiveros? Sino pa ba yung mga diyan? Yang Rappler ay isa yan sa mga bumaboy sa mga Marcos Tapos ngayon, paniwalang-paniwala kayo sa kanila? Ano 'yun? Panoorin natin. 6 years ago, yung pagsupalpal po ni Tatay Digong dito sa Rappler na to, no? Okay? Matching pa ako. Your article. Panoorin niyo maigi, pakinggan niyo. Pregnant with falsity. We do not intervene in the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agency. We do not get any money. We are not interested in that. Para sa alaman ninyo, you can stop your suspicious mind from roaming somewhere else. But since you are a fake news outlet, then I am not surprised that your articles are also fake. Also fake. We can debate now. Tell me where is our lies and I'll tell you where are yours. Ito, pahiya yung Rappler dito. Anybody? Okay. First question po, Kasi for Pia Ranyada of Rappler. I am asking you, where are your sense of values going? Sir, earlier in your speech, you were saying that the issue with the SEC ruling is not an issue Kawawa of itong press babaeng to. freedom. Galing ako ng flight, nagkatulog ako. Okay, sir. Sir, earlier in your speech, you said that the issue on the SEC ruling against Rappler is not an issue of press freedom. But at the same time, during your speech, you were giving comments about the media and about Rappler and Inquirer na sumusobra na kami. So what does that mean, sir? You say that this is not an attack on media, but you also have attacks on media in your own speech. Let me give you an example. Huwag na tayo lumayo. Your inquisitive mind goes beyond its normal proportions. Bong, ayun na. You know, I just tingnan ninyo yung a daily dose of your medicine. Bongo intervenes
in the 15 billion, who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Dumadata, ang dami talaga sa akin. But look at, alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Ang pagkakaalam ko, no, Rappler din ato. Eto, masingit ko lang, pasensya na kayo. Ang pagkakaalam ko, yung about dun sa 51 billion ni Polong Duterte, billion ba yun? O, tsaka yung kay Tatay Digong ay galing din sa Rappler yun, di ba? Tama ba? Tama ba ako? Parang doon ko rin nata na pumutok yan eh. Ganito din yung ginawa nila dati kay Bongo. Ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of what money? Pamura The things tuloy. that you are telling it never happened. Pag magtanggap kami na gano'n, ipasa namin doon sa proper, if it's the Justice Department, it goes to the Justice Department. If the subject matter here is about transportation, it goes to Tugade. Sir, first of all, you're digressing from the question. Secondly, we also got SAP Bongo side before publishing the story. Yeah, but So- even if I do or I do not know that tignan mo yung headline mo. Is that really a work of a sensible person? He's not a military man and he interview what? You think you can convince Lorenzana and the guys there, you can bribe them? Or you would think that sila papayag nga kami ang mag-bribe then the way I talk, the way I've been firing people? Tapos tingnan niyo yung ano. What do you know about also the vote that Bongo intervened? Sir, as far as we're concerned, we've already addressed the issue of fairness on that article. Can you just answer, please, the question? Hindi kita maintindihan. Ano? Okay, what the question? I am now explaining even with your article. Find a way na masabi ka nagtotoo, nag-intervene kami. I'll give it to you. And if you can find, I will ask Bong to resign tomorrow. Work on it tonight. Let me know tomorrow and I will fire him. If he did intervene, even for one word. Patay ka. Kasi tingnan ninyo yung mga article ninyo. Maligaya kayong gawain nyo sa kapwa-tao ninyo yan araw-araw. Yun! Just because O ngayon, maligaya ba kayo mga vlogger, mga alien vlogger? Na gawin nyo yan sa ano nyo, sa kapwa nyo? Ikaw, Coach Jared, ikaw, tanungin kita, Coach. Gaano kasaya na makapulot ka ng isang impormasyon na galing sa Rappler? Sabi ka? Siya ba? Sana mga kalaban nyo dati yan ah. Di mo naisip na hanggang ngayon kalaban nyo pa rin yan? Kaya lang naman nagbabait-baitan yan sa inyo dahil may protection na nakukuha sila. Hindi mo dapat sinasambayan. Dahil isa yan sa mga bumalahura kay Marcos, tandaan mo ha. the power of press freedom. The issue here is not press freedom. The way your masters, the elite, yung may-ari niyan, and you are not even constitutionally allowed to go into Hindi makapagsalita si ate oh. with the pretext of yung depository. What kind of a salam of it is that? Walang mic yung si ate sa hindi natin marinig. Chupalpal siya rito. Ito, Coach Jared, panoorin mo to. Baka di mo ba ito napapanood? Technically, the Constitution does not really allow your company, of which you are a worker of that company. You are a Filipino who has allowed to abuse our country. And you are an active participant of that. Ayan ang mahirap.
in the name of the Holy Grail of press freedom. Thank you. Yan ang totoo talaga yan. Thank you, Pia. Next question, Ms. Rose Novenario. Sumubra kayo. Pati ako ilang. You're not only throwing toilet paper, you're throwing shit at us. Sir, good evening. Sumubra kayo. Talaga. Sir, good evening po. Yung amo mo, anong kaso niya? Ayan na. Ayan na. Coach Jared. Panoorin mo to. Why do you do research about people? Why don't you research about your own company you're working with? It's known to be a group of companies Lopez before. Coach Jared. They borrowed billions from itong bangko na DBP. They never paid. You know what happened at the end of the day? Just condoned by the powers because they are the elite. Yan ang ano. Dapat kayo ang kalaban ng mga komunista, hindi kami. Inquirer. How long did you hang on to that goddamn Mylong? 50 years. Nag-expire na lang, they were continue collecting the rentals there when it was no longer theirs, money of the people. Tapos ang sabi poverty, sulat it's poverty. Kayo nga yan ang nagdakuan dyan. It's not a question of press freedom. It's a question of abuse and protection by the elite of this country to hold the power. It's about time that kayong mga mayaman, putang ina huminto kayo kakaabuso niyo. Ginagamit na yung media eh. Pag nagpamakalin na kayo ng inquiry, yung pala magnanakaw kayo. Ito naman si Hinares from 1 billion taxes. Why don't you trace that up? Pagdating kay Hinares, naging 8 million na lang. Kaya sabihin ko sa BIR, ipakuha ko. Karami yung skeleton in the closets. It can contain almost 1,000 warehouses. Ms. Rose. Bastusan. Bastusan tayo. Pero kayong mga yaman, hindi kayo makakalamang sa amin. Wala kayong makuha sa amin. Tignan ninyo, one of these days, I'll file a plunder case. Pag pinayag ko plunder case, you will go to jail without a bail. Tignan ninyo. Mga gago kayo. Yung inyong mga reporter, they will be allowed to criticize us. But you go to jail for your crime. Or crime. Pero kayo, you continue being employed. Hindi namin ipasira. Hindi ko ipasira yan. Bakit ko ipasira? Hindi ko kilala yung putang ng seklo yan. Puro Aquino yung trabahante dyan. Bakit kami ang curtailment of press freedom? Katagalan ninyo naglumilitse sa amin. Pati tae na nga, tinatapon ninyo sa amin. Kayong pa kayo magsabi ng curtailment of press freedom. Masyado ninyong abusuhin yan. It's a privilege in a democratic state. Yeah. You have overused and abused the privilege in the guise of press freedom. Hindi nga kayo. You did not know that you were working for a government. Who owns the property? It's not a Filipino. Anong pangalan yan? Hindi na kayo nahiya. Ano, Coach Jared, buhay ka pa ba? Tinapos ko yung video, ha? Tinapos ko yung video kahit ang tagal nun. Tinapos ko yun para lang maunawaan mo. Kasi baka mamaya putol yung video, sabihin mo, ay hindi naman yan ngayon. Tapos dadaanin mo na naman sa mala Tito Piccolo mong technique. Kahit wala naman nakakatawa, tatawa ka. Tanginan yan, lahat na lang ng pa-fake news sa mga Duterte sa Rappler kinuha. Eh ikaw na nga mismo nagsabi na fake news ang Rappler, ah. Tapos ngayon nagpapaniwala ka kasi nga ang lulupit nyo.
May bagong upload si ano. Ba, nasa dagat na si Gago. Uy, alam ko to Will accept the challenge, boss Mike Cervera. Accept the challenge daw si si Calvo Barsaga. Ay nako, tingnan nakita niyo yung kabubuhan ni Coach Jared ngayon. Ayusin niyo, hindi lahat na nag-i-English dito sa social media matalino. Tandaan niyo yan. English ka pa, tapos kinukuhanan mo impormasyon sa Rappler. Ng teteng tinaguriang #1 fake news dito sa Pilipinas. Kasi ikaw paniwalang paniwala, paano kami maniniwala sa'yo? Paano kami maniniwala sa'yo kung kinukuhanan mo na impormasyon na galing sa fake news? Kaya ako, Jared, bago na ha? Hindi pa huli ang lahat. Dahil alam ni Jay Guevara ang kulay ng bulbul mo. Sa'yo mga kabiyaya, mga ka-DDS, hanggang dito na lang tong video natin. Ano masasabi nyo sa napanood nyo kay Coach Jared? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.